Alright guys, katid lang natin kay Mrs. Yan. So, dito na sa ospital. Sama natin si baby. No? So, magdadrive tayo pa uwi. Hintay lang natin transfer kasi nagkakarga sila ng pasyente. So, steady muna tayo rito. So, kumusta naman kayo guys? Okay ba tayo dyan? No, magdadrive tayo sa ano, sa matay dadaan, sa back road tayo dadaan kasi medyo traffic sa highway dahil oras na po ng uwian ng mga nagtatrabaho. So sa backway tayo dadaan. Yeah. Babakway na lang tayo. Waiting lang tayo dito. So today is ano ba ngayon? Tuesday. Yeah, Tuesday. Tawag dito. Ang petsa ngayon. March 5. Pero pag lagpas talaga ng January, ang bilis ng araw eh. Yung January parang haba-haba, tapos ngayon biglang March na. Ang bilis. Magulat ka na lang, summer na. No? May isang taon na kami rito sa Amerika guys. Congratulate nyo naman kami. No? 1 year na kami rito sa Tennessee. Ayan, sa Memphis. Kaya awa naman ng Diyos, kami ay nakaka-survive naman. Yes, Mama is at work now. She went to work na, my love. Okay, kasama ko yung anak ko paghatid ng asawa ko, no? So dito nga pala sa Amerika, yung mga baby, mga toddler, required sila required sila na merong car seat, no, for their safety na rin. Kasi sa Pilipinas hindi tayo sanay sa mga ganyang car seat na yun. Yung bata sa atin binubuhat lang sa likod eh. I mean binubuhat lang siya ng magulang niya, no. Hindi man tayo sanay sa mga car seat na yan. Ang sa atin human car seat yung meron tayo. Kaya ganun. Kaya di ko tinutok sa akin yung camera guys, kasi gusto kong makita nyo yung daan natin, no, kung saan tayo dadaan mamaya pa uwi. Kasi dadaanin mamaya medyo ano yun eh, medyo part siya ng ng dito sa Memphis, part siya ng medyo yun eh, hoods yung area na yun eh, yung back road na yun. Pero marami naman dumataan, safe naman siya. Hindi naman siya totally nasa as in pa rin siya, kalsada pa rin siya, pero yung surrounding ng mga area niya medyo part na ng hoods. So doon tayo dadaan. Hintay lang natin kasi nagkakarga siya ng pasahero, medyo pasahero tuloy, jeep, pasahero pasyente, no. There's a mosquito outside. Dito ang laki ng lamok dito, pero di katulad sa atin, hindi siya nangangagat. Yung lamok dito malalaki siya. Sa atin diba, lilit ng lamok sa atin, pero grabe mangat. Parang pag tinupog ka ng lamok, may kaya hinatnan ka eh. Dito, lalaki ng lamok, pero para silang display, ganun. May kagat, pero I don't know, hindi pa siya nakakagat ng lamok dito, pero parang mas malala yung lamok sa atin. Ayan, lapis na sila. Mas malala yung lamok sa atin eh.
Tsaka kaya doon ko gusto dumaan guys, kasi gusto kong testing yung low light video nitong camera na gamit ko, no? Kasi kahapon nasa ano kami, Bass Pro, hindi ganun kaliwanag doon, as in super dim light yung area na yon. Halos parang wala ngang ilaw dun eh. Pero pag nilow light mo yung video nung camera na gamit ko ngayon, maganda yung low light niya guys. Hindi naman sa binibenta ko kayo, no? Sinasabi ko lang experience ko, kasi nung nakita ko yung video kahapon, maganda eh. Maganda yung low light niya. Gawa siguro nung sensor, kasi 1 inch yung sensor nitong gamit kong camera. Yan. So yan, drive na tayo. Madilim na nga eh, palubog ng araw. Buti nga mahaba-haba na yung araw ngayon dito guys. Hindi katulad nung nung winter, pagpatak ng alas 5 madilim na eh. Mabibigla ka eh. I mean, yung tipo na ang haba-haba ng oras, bilang pag-shift nung panahon, tapos biglang nag-shift yung oras, gumana yung daylight saving time. Biglang dilim ng alas 5 eh. So ngayon 6:49, medyo maliwanag pa, lubog pa lang yung araw. Pero nung winter, pag gintong alas 6, pakadilim na, gabing-gabi na talaga, as in. Ayun, kaya okay din, kasi mas sumahaba na yung araw pag gintong panahon niya. Pagpa-spring na, tapos summer, ito yung mga time na maganda mag-travel, kasi maganda yung panahon. Mga April yan. Kuya, lilingon ka ha bago ka lumabas. Hindi yung basta-basta kang umaarangkada dyan. Paano ako mabilis yung paparating? Hindi bundol ka. Di mo na talaga minsan maiwasan na may mga driver na ginto rito eh. Kamote ba kung tawagin sa atin. Although may sistema naman rito at karamihan ay sumusunod, no? May mga panaka-naka pa rin talagang mga driver dito na sinasapian ng pagkakamote. Alam mo yung natutulong humawak ng manubela? Hindi nga ba sinasabing magaling ako mag-drive talaga, no? Pero alam nyo kasi guys, iba pa rin yung iba yung marunong kang mag-drive, tsaka marunong kang bumasa ng daan, tapos marunong kang umintindi ng mga nakikita mong marking sa daan, no? Dito may mga makulit minsan, nakalagay na ng no left, le-left pa, tapos pag nahagip, galit. Kaya naman mali. Ako nagka-Chinese na naman, no? Ano ako minsan sinasabi ng pagka-Chinese to eh. Ako natuto ako mag-drive sa Pilipinas. Ang nagturo saan mag-drive yung biyenan ko. No, tapos nag-driving school ako kasi parang sa lisensya, kasi record sa LTO, di ba? Na mag-driving school ka. So nag-driving school din ako. Siyempre, doon ako natuto sa Pilipinas mag-drive. Nung pagdating ko rito, nung experience ko mag-drive, nung nakapakol siya paunti-unti, na-realize ko, mas maalwat pala mag-drive dito. I mean, in a sense na, alam mo yon, hindi sobrang traffic. At dito sa lugar namin hindi ko masasabi sa ibang state dito sa Amerika, pero dito sa state namin, wala. Traffic. Manipis ang traffic dito. Kaya
Kaya minsan naisip ko, siguro magbabakasyon kami sa Pilipinas, tapos magdadrive ako. Parang mas kakabahan ako mag-drive sa Pilipinas eh. Kasi alam mo yon, yung alwat ng pagmamaneho dito, tapos bigla magdadrive sa Pilipinas na yung way ng pagdadrive natin sa Pilipinas, dun eh, pamatyuhan dun eh, paangasan dun eh. E-bike nga kumakante ng bus eh, diba? Sipin mo yun. Ako nagpipikabo, I see you daw, diba? Kaya sinisip ko pagka sabi ko, paano kaya kung nagbakasyon tapos mag-drive sa Pilipinas? Para siguro mas bila akong kakabahan ulit mag-drive sa Pilipinas. Kasi syempre, knowing na dito guys walang traffic enforcer dito. Ang sinusunod ng mga tao rito, stoplight. Namamanage naman sila ng stoplight. Sa Pilipinas may enforcer na, may traffic stop pa, may mga gintong ilaw na. Pero hindi natin maayos-ayos yung traffic natin, no? Minsan talaga may problema rin tayo sa disiplina eh. Tapos syempre, mga ego, diba? Hindi naman sinasabi kung maano yung pag-drive sa atin. Nako-compare ko rin kasi. Tsaka dito sobrang rare ko makarinig ng busina sa US. At least dito sa lugar namin, hindi ko rin masabi sa ibang state, pero dito sa lugar namin, rare ako makarinig na nagbubusina pag yung tipong wala. Sa atin, konting kibot, busina. Dito, pagka kunyari nalibang ka sa stoplight, tas di mo napansin green na pala, diyo ka lang may marinig na busina sa likod mo, tutut, ganun lang. Tapos wala na masyadong kaya pagka tipong di mo napansin na meron sa gilid mo, tas nagpapalit ka ng lane, yung marinig mo, nagbubusina yan sila. Pero yung sabihin mo sa mga traffic stop, hindi mo wala na enforcer dito. Sa Pilipinas may enforcer na, may traffic light pa. Ewan ko, minsan nalilito din tayo sa sa pag-drive sa Pilipinas, hindi mo susundin mo, enforcer yung ilaw, hindi mo sira yung ilaw. Speaking of ilaw, yan, bukas na yung ilaw natin. Ganito lang routine ko dito guys. Pag may pasok si Mrs. Hatid ko siya ng gabi, sundin ko siya ng umaga. Kasama ko si baby. Siyempre pag-iwanan sana ko, iwan ko to sa bahay, balikan ko na lang. Wala pag-iwanan kasi nasama ko yun si baby. Si baby naman maaga nagigising yan. Bilib nga ako sa anak ko kasi yung tulog ng anak ko sa gabi parang matanda na rin Parang ako ba, sabay kami ng tulog, sabay din kami ng gising. Diba, yung ibang bata kasi, diba, yung mga ibang bata na sa edad ng anak ko, yung kasi almost 1 year and 8 months ba? 1 year and 6 months, parang ganon. Yung mga bata na sa kanyang edad, namumuyat yan gising sa gabi, naglalaro. Yung anak ko, baliktad. Ang yung routine gawa rin siguro ng routine ng tulog niya sa araw-araw. Kasi ang routine ng tulog nito, gising siya umaga, kain siya ng breakfast, maglalaro-laro. Mga 9:30 or 10 matutulog yan, magnanap. Gigising yan mga 12:30. Pag gising niya ng 12:30 niyan, dire-diretso na yung gising yan hanggang gabi yan. Ang tulog niya ng 7. Pag natulog na 7 yan, gigising niya ng 6 ng umaga. Depende, 6, 5:30, depende yan.
Pero I mean yung tool niya sa gabi hindi dire-diretso, kaya ano rin blessed din kami sa anak namin na ano mo yun, nakikisama siya sa sa puyat, na alam niyang ano mo yun, hindi niya pinupuyat yung parents niya. Nakakatuwa lang din. Ganyan na siya sa sasakyan. Kasalita siya mag-isa. Chinese. Tawag ko din Chinese So yan. Kung di traffic sa highway, mag-highway sana kami. Kaya lang, alam ko pag gintong oras traffic dun Tsaka gusto ko rin try testing to dito sa sa back road kasi mas madilim dito kumpara sa highway. Okay, napatayin ko yung ilaw ko guys. Wala akong ilaw. Ito lang. Yan, para mas ma-appreciate natin yung low light. Kasi pagbukas yung beam ko, sabog yung ilaw ganito lang. Malapit-lapit na tayo. Ilang minuto na lang to. Lamig Ano kinakanta mo anak? Ano ako kumakanta na naman Ito lang tayo dito. Ito lang routine namin. Siguro niisip nyo ba't di ko iniwan sa daycare yung anak ko para makapag-work din ako. Hindi namin pinili ni Mrs. na mag-iwan ng anak namin sa daycare. Mahirap kasi guys. Alam nyo guys, mahirap magtiwala rin kasi sa mga daycare. Kasi hindi mo alam Yan, may stoplight to. Mahirap guys, mahirap magtiwala kasi. Lalo na mga, syempre, ibang lahi rin yung nagbabantay. Diba? Maraming kaming nababalitaan dito sa news ng mga, alam niyo yun, yung mga daycare center na hindi na tinitreat ng maayos yung mga bata. So, huwag kayo pagkakatiwala sa di ko kakilaling anak ko. Di baling ako na lang, diba? Ano naman carry naman namin ni Mrs. Tsaka di naman siya forever na ganito. So pag lumaki naman ni anak ko, mag-i-school yan. So diba, makakapag-work. Kaya sa ngayon si Mrs. lang munang nag-work. Alam nyo guys, sa akin personally, hindi rin madali sa akin na wala akong work. Kasi syempre, nasanay ako na nagtatrabaho ako I mean, buong legal age ko, siguro naging legal yung edad ko para magtrabaho, nagtatrabaho na ako 18 years old, kumakayod na ako Tapos ngayon lang ako talaga nahinto ng trabaho. So, alam nyo yun, malaking adjustment din siya sa akin. Hindi kasi ako fan na hindi kasi ako fan ng tumitigil sa bahay. Gusto ko na may ginagawa ko araw-araw. Syempre, iba rin yung may kinikita ka.
Tapos syempre kahit paano may sinusuportahan din ako sa Pilipinas, yung nanay ko. No, naintindihan naman nila. Nasay ko di mo makakapagbigay ng support. Buti na lang yung mga kapatid kong iba, may mga work na sila na maganda, maayos na rin yung work nila. So nasa shoulder naman nila. So tulungan lang din kami magkakapatid, intindihan lang. Yun din pinagpapasalamat ko. Anong pumunta kami rito, I mean, maganda na yung may magandang standing na kahit papaano yung mga kapatid ko ng trabaho, na hindi ako mag-aalala na walang intindi kay mama. Kasi syempre kahit papaano naman yan taon na lang nag-breadwinner, no? Kaya alam ko rin yung yan ang fear guys ng mga karamihan o nung iba na kunwari pupunta sila ng US tapos yung asawa nila yung nurse, sila hindi sila nurse, o nasa ibang field sila, or sabihin na lang natin hindi sila tapos ng college katulad ko, diba? Yan ang karaniwang fear namin. Anong gagawin namin, anong trabaho namin, tapos ganito yung sitwasyon, mag-aalaga ka ng anak mo. Isa yan sa mga fear namin, yung anong trabaho namin, anong trabaho ko pagdating mo sa US, diba? Ayoko namang asawa ko lang nagtatrabaho, ayoko naman na sorry sa term, pero ano mo yun, yung feeling mo na palamunin ka. May ganong factor kasi minsan. Pero guys, sa totoo lang, kung di tayo mapili sa trabaho, may trabaho dito sa US. Huwag ka lang mapili. Ako personally, walang issue sa akin kung babalik ulit ako sa umpisa, or kung magsishift ako ng career. Walang problema sa akin eh. Kahit pa sabihin natin na sa pinanggalingan ko huling trabaho sa opisina magtatrabaho, wala akong paki kung di ako sa opisina magtatrabaho ngayon. Hindi siya issue sa akin. Kasi para sa akin, work is work. Diba? Kahit ano pa trabaho, matrabaho yan. Binabayaran ka dyan. So, diba? So para sa mga katulad ko na alam niyo yun, katulad ng estado, hindi tayo nakatapos ng college or high school ang tinapos natin, tapos yung work natin sa Pilipinas or sa ibang bansa kung saan tayo manggaling, medyo okay tayong kitaan doon, tapos maglang pagdating dito biglang iba kasi hindi ka muna makakapag-work, or dahil katulad ko may alaga kang anak na maliit, may baby kang inaalagaan, hindi ka muna makakapag-work, misis mo lang. Relax lang guys. Ako sa totoo lang nung na-realize ko yung sitwasyon ko dito, ang naisip ko lang, sige habang naghihintay ako, i-prepare ko yung sarili ko, titingin ako ng avenue kung anong matututunan kong bago habang naghihintay ako. Anong bagong skill yung ma-acquire ko kaya na pwede kong magamit? Ano kayang mga industry yung magandang pasukin dito sa US? Diba? Or kung may budget ka naman para makapag-aral ka, kahit sabi natin mga certificate na edi kunin mo. Gamitin natin yung time na meron tayo ngayon para pag-aralan yung paligid. Diba? Kasi meron tayong time eh. May time tayo para aralin yung surroundings natin. Ay, ito pala dito. Ito pala yung mga patok na trabaho dito. May chance ba ako makapasok dito? Baka pwede kong gawin to. Pwede kong yung ganyan. Alam niyo yun guys, kaysa magmuryot tayo sa bahay, magmukmok tayo na ganito, ganyan. Naintindihan ko naman guys, lalaki tayo pare-pareho. Hindi
hindi naman sa pag-ano, mas gusto nating tayo yung nagpo-provide sa pamilya natin. Pero minsan tinatawag ng sitwasyon what to do? You just have to deal with it. Ano lang guys, habang naghihintay, aralin natin yung surroundings natin, aralin natin yung paligid natin. Kasi bagong teritoryo to hanggang ngayon, inaaral ko yung paligid dito kung ano bang mga industry dito yung patok. Ano bang industry dito yung hindi magsasara kung magkakaroon ulit ng pandemic? Diba? Ano bang trabaho dito yung pwede kong pasukin na ginto yung qualifications ko? O paano ko kaya i-upgrade yung sarili? Paano ko kaya i-reinvent yung sarili ko? Diba minsan ganun minsan kailangan mo na din i-reinvent yung sarili mo para mag-fit ka sa surrounding. Kasi kaya kung di ka kung di ka mag-evolve, you will dissolve. Diba? Parang dinosaur, hindi sila nakapag-adapt sa bagong kapaligiran, kaya sila na-extinct. So kung ayaw ma-extinct, learn to adapt. Adaptability is the key. Kailangan mo to tayo mag-adapt. Tapos wag tayong suko, diba? Ako nung bagong lang ako dito, na bago kami misis dito, apply din ako ng apply, pasa ako ng pasa ng CV. Lang tumatawag Hindi siguro, di ko pa panahon. So try lang. Alam niyo yun, huwag niyo masyadong huwag kayong didibdibin yung mga ganyang bagay. Habang naghihintay kayo, enjoy nyo lang yung season na ginto na naghihintay kayo. Tingnan nyo kung kita nyo tamang panahon para sa inyo. Alagaan nyo yung anak nyo. Ito na ginagawa ko, diba? Enjoy nyo yung moment. Kasi kayo yung mas nakakakita ng ng development ng anak nyo compare sa misis nyo. Oo, kayong tayong mga tatay na na full-time house husband. Diba, ang dami ko na naturo sa anak ko. Diba? So enjoy nyo lang. Huwag kayong mainip. Diba? Huwag kayong mainip. Darating din yan. Darating din yan sa atin. So paano guys? Kita tayo susunod. Hanggang sa muli. Bye!